Welcome back sa True Random Tales. Sa channel na ito ay ibinabahagi at isinasalaysay ko ang mga pangyayaring hango sa pagtuklas, kasaysayan at krimen. Una sa lahat ay gusto kong pasalamatan kayo sa pag-subscribe, panunood, pagkomento at pag-like ng aking mga videos. Ang inyong suporta ay lubos kong pinapahalagahan. Sana'y patuloy niyo akong samahan at panoorin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mundo ng fashion, nakatanim ang kahangahangang kwento ni Gianni Versace, pangarap na binuo ng mga hibla ng ambisyon, pagbabago at bighati. Ating balikan ngayon ang paglalakbay sa buhay at panahon ng iconic designer na si Gianni Versace. Mula sa sinag ng araw sa mga baybayin ng Italia patungo sa mga magagarang entablado ng Paris, New York at iba pa. Ito ang istorya na ginawa ko na hango sa tagumpay, trahedya at legacy na patuloy na humuhubog sa mundo ng fashion ngayon. Si Gianni Versace ay isang tanyag na fashion designer at negosyante. Siya ang nagtatag ng Versace na isang luxury brand na gumagawa ng mga accessories, pabango, makeup at mga damit. Si Gianni ay pinanganak bilang Giovanni Maria Versace noong December 2, 1946. Siya ay lumaki sa Reggio Calabria sa timog ng Italia. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang salesman habang ang kanyang ina naman ay isang mananahi at nagmamay-ari ito ng isang maliit na butik. Siya ay may tatlong kapatid na sina Fortunata, Santo at Donatella. Nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang ay isang trahedya ang nangyari sa kanilang pamilya. Nang ang kanyang kapatid na babae na si Fortunata ay namatay sa loob lamang ng 24 oras pagkatapos nitong magkaroon ng injury sa tuhod na sanhi ng pagkahulog at natetano. Bata pa lamang si Gianni ay kinagisnan na niyang pumirme sa kanilang butik. Dito ay nakikita niya ang kanyang ina na gumagawa ng mga magagandang damit, gaya na lamang ng mga damit pangkasal. Ang talento ng kanyang ina ay nag-udyo kay Gianni na subukan ng pagtatahi at sa edad na siyam ay nakagawa siya ng isang magandang dress na ikinagalak naman ng kanyang ina na kanya namang ikinatuwa at ipinagmalaki. Ang hindi nila alam, ang parehong versyon ng dress na ginawa ni Gianni nung siya ay 9 na taong gulang pa lamang ay susuotin ni Princess Diana makalipas ang 40 taon. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob niya sa fashion at ito ang naging simula ng kanyang kakaibang paglalakbay sa mundo ng disenyo, kung saan ang mga karanasan ng kanyang ina ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging isang tanyag na fashion designer. Si Gianni Versace ay lumipat sa Milan noong 1972 upang simulan ang kanyang karera sa fashion. Noong 1972, kilala na ang Milan bilang sentro ng fashion, kung saan maraming designers at tagahanga ng fashion ang pumupunta dito galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang paglipat ni Gianni Versace sa Milan ng panahong ito ay nagdala sa kanya sa sentro ng industriya ng fashion. At noong 1978, siya ay nagtayo ng sarili niyang butik sa Via della Spiga sa Milan. Ito ay kilalang kalsada sa Milan kung saan matatagpuan ang mga high-end boutiques at mga designer stores. Dito ay nagsimula na din siyang isama sa mga display sa art museum ang kanyang mga collections. Si Gianni Versace ay nagdala ng malaking pagbabago sa fashion industry sa pamamagitan ng kanyang magagandang disenyo at paraan ng pagbebenta. At upang ma-showcase ang kanyang mga designs at collections, si Gianni ay nagpresent ng kanyang sariling runway sa Paris at hindi nagtagal pati na din sa New York at iba pang mga lugar. Ang mga runway shows ni Gianni sa Paris at New York ay nagbigay daan upang mas palakasin ang presensya ng kanyang brand sa pandaigdigang antas at patibayin ang kanyang reputasyon bilang pangunahing puwersa sa industriya. Ang ilan sa mga kilalang personalidad na nagsuot ng mga disenyo ni Gianni Versace ay sina Madonna, Princess Diana, Elton John, Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner, Naomi Campbell at marami pang iba. Si Gianni ay minahal ng mga taong nakatrabaho niya at nakapaligid sa kanya.
ang kanyang mga modelo ay hindi niya ginagamit bilang tools lamang ng kanyang brand, bagkos ang mga ito ay itinuring niyang pamilya. Noong 1992, si Gianni ay bumili ng mansyon sa Florida na tinawag na Casa Casuarina o Versace Mansion at nanirahan dito ng 5 taon. Matapos ang fashion show ng Versace sa Paris, si Gianni at ang kanyang partner ay bumalik sa kanilang mansyon sa Florida upang makapag-relax. At noong umaga ng July 15, 1997, si Gianni ay maagang nagising. Ayon sa kanyang partner, ay natural lamang dito ang magising ng maaga at magtrabaho kahit nasa bakasyon ito dahil hindi umano ito sanay ng walang ginagawa. Kaya nang magising si Gianni ay may mga tinawagan ito at may mga trabahong tinapos bago lumabas para bumili ng kape at dyaryo. Nang pabalik na ito at nasa mismong gate na ng mansyon ay biglang sumulpot ang isang lalaking nakasuot ng baseball cap na may hawak na baril at walang pag-aatubiling binaril siya nito sa ulo ng 2 beses. At pagkatapos ay naglakad lamang ito palayo na parang walang nangyari. Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps. Andrew Cunanan, 27 years old, he's killed 4 men. Siya ay pinatay ng 27 anyos na Filipino-American na si Andrew Cunanan na nagpakamatay din 8 araw matapos ang pagbaril niya kay Gianni Versace. Bumuhos ang pakikiramay sa pagkamatay ni Gianni Versace sa Duomo di Milano na dinaluhan ng mga kilalang personalidad. Nang mamatay si Gianni, ang kanyang kapatid na babae na si Donatella ay naging creative director ng kumpanya. Ngunit nalulung ito sa droga sa sobrang kalungkutan at nanganib ang posisyon sa kumpanya. Kung kaya nagparehab ito at nang makalabas ay pinagtulungan muli ng magkapatid na si Donatella at Santo ang pagpapatakbo ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang Versace ay nagkakahalaga ng bilyong dolyar at si Donatella pa rin ang may hawak ng posisyon ng creative director. Ang Versace ay pagmamay-ari na ngayon ng Capri Holding Limited matapos itong ipagbili noong September 2018. Kung kayo ay nakinig at nanood hanggang sa dulo ng video na ito ay maraming salamat sa panunood.